Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Retired General hinikayat si Gibo na manawagan din ng pagbibitiw sa mga korap na opisyal ng gobyerno. Naglabas ng reaksyon si retired Brigadier General Orlando De Leon matapos ang panawagan ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. na dapat magbitiw ang mga opisyal ng gobyerno na pumapanig sa China sa usapin ng West Philippine Sea. Sa kanyang social media post, sinabi ni De Leon, Gibo! Tawag niya lang ng Gibo! Repeat after me. All corrupt officials, especially those elected, should resign. Yan ang matinding panawagan. Ang payag ay tila tugon sa naging payag ni Teodoro na ang mga halal at itinalagang opisyal na hindi sumusuporta sa opisyal na posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay dapat ikonsiderang magbitiw sa kanilang tungkulin. Nauna nang sinabi ni Teodoro na kung hindi kayang panindigan ng isang opisyal ang paninindigan sa bansa sa West Philippine Sea, maaari itong magbitiw o questionin ang polisiya sa Korte Suprema upang the public will know and see their true motives. Sa kanyang tugon, pinalawak ni De Leon ang panawagan ni Teodoro at iginiit na hindi lamang mga umano'y pro-China na opisyal, kundi maging lahat na tiwaling opisyal, lalo na ang mga halal, ang nararapat umanong magbitiw sa pwesto. Salamat po, General De Leon, sir, sa inyong hamon. Kasi, alin ang mas matindi? Granting na may mga halal na opisyal na pumapanig sa China sa usaping West Philippine Sea. Alin ang mas matinding epekto o nagpapahirap sa taong bayan? Yung mga opisyal na pumapanig sa China o yung mga opisyal na nangungurakot sa kaban ng bayan, lalo na sa flood control scam? To me, mas delikado ang mga nangungurakot sa kaban ng bayan dahil lantarang panluloko yun eh. Pero mo, imbes na pinaghirapan ng taong bayan yung buwis, o kung hindi man buwis, yung inuutang ng bansa, imbes na gamitin yun para sa kapakanan ng taong bayan, ikinukrakot, ibinubulsa. To me, mas matindi yun kung may dapat mag-resign ay ang mga kurakot na inihalal ng taong bayan. Meron bang pahayag si Secretary Teodoro laban sa nangyaring korupsyon sa ating bansa? Wala, tahimik. Diyan lang siya maingay pagdating sa West Philippine Sea. Yes, agree ako na dapat nating ipaglaban ang ating soberanya, ang ating mga territorial rights sa West Philippine Sea. Kaya lang hindi nangangahulugan na ang mga opisyales ng gobyerno na ibang pananaw ay magre-resign. Kanya-kanyang, panahon ni Tatay Digong, nakipagkaibigan siya sa China. Kaya lang wala siyang isinorender na soberanya. Nakipagkaibigan lang. And in return, anong benepisyo natin? Ang daming mga Chinese tourist na pumunta sa bansa. Millions ang pumupunta noon. Tapos, tumaas ang ating export to China, lalo na mga agricultural products. Dumami ang mga Pilipinong nagtrabaho sa China dahil maganda ang relasyon ng Pilipinas at China. Yun, mga ganun lang. Huwag nating isurrender ang ating soberenya, karapatan. Kaya lang, hindi rason yung sigalot sa West Philippine Sea para awayin ang China. Ang gusto kasi ng US
ulitin ko US, lumalabas na kung ano ang gusto ng US, yun ang ginagawa ng administrasyong ito. Ginagawa tayong proxy war. Tayo ang makipaglaban sa China, samantalang mga Amerikano nasa likod lang. Para bang nangyari sa Ukraine at Russia? Payag ba kayo nun? Tayo ang maubos, ang mga Amerikano hindi. Ang nag-aaway, US at China, tayo, wala naman. Since time immemorial, magkakaibigan na ang mga Pilipino at ang mga Inchik. Ang daming mga Chinese na pumunta dito, kaya maraming mga Chinoy. Yung aking wife, mga nasa 50% ang kanyang Chinese blood. So, bakit natin awayin ang China? Dapat gayahin natin ang ating mga neighboring countries sa ASEAN. Meron ding sigalot sa teritoryo, kailang nakapag-usapan nila. Walang tensyon. Tayo lang ang may tensyon kasi nga ang Amerika na involved. Ang foreign policy ng administrasyong ito is kaibiganin natin ang Amerika at awayin natin ang China. Ganon. Ako, kahit kung ako ang elected official, hindi ako sang-ayon yung kalabanin ng China. Kalabanin ng China. Tapos ang China pauwin ang mga 500,000 OFWs nagtatrabaho sa China. Kaya bang ibigay ng administrasyon ito, bigyan ng trabaho yung 500,000 OFWs? Kaya, salamat General De Leon Sir sa inyong panawagan. Kung ang Defense Secretary may, anong tawag ko doon, may audacity to call for the resignation of pro-China local officials, dapat agree ako kay General De Leon, manawagan na rin siya na mag-resign ang mga corrupt na elected government officials. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Siyang natagaan og yero. Sponsor aning team og dagang pasag blessings nga mabot sa iyang pamilya ug sa iyang mga alalay nga nagsakripisyo sa pag atag ani nga sin. Dagang salamat sa tanan. Og karon mo na ni si kuya ang natagaan og yero. So mo na ni ang iyang balay. Og mo na ni ang iyang atupan nga iyang balay karon. So pila na ni katuig ya ang imong balay nga wala gid ka nakaatop. Pila na ni katuig pag tukod nimo? 5. 5 na katuig. Nga naman nga wala ka nakakuang gyud, walay budget. Short permanente sa budget kay. Oo. So makatop na ka karon niya. Ay makatop na gid kay naa may nag-sponsor. Oo. Kani duk-duk Ug karon naman na gid si kuya sa pag-atop sa iyang balay. O maayo na gid karon nga tan-awon nga maatupan. Salamat kayo sa Ginoo nga na-blessings nga miabot sa kuha. Ug daghang salamat sa nag-sponsor aning sin. Labi na nga 5 na katuig nga akong pagtukod aning balay na wala pagid ko nakaatop. Daghang salamat kayo sa nag-sponsor ani ug sa iyang mga alalay nga nag sakripisyo aron lang matagaan nila ang sama kanako nga mga kabos ug unta. Daghang pang blessings nga mabot sa pamilya labi na sa nag-sponsor ani aron daghang pang mga sama kanako ang iyang matabangan. Salamat kayo.